Good morning everyone. Good morning mga kapatid dyan sa Philippines. And I don't know if it's good evening to other parts of the world, but it is such a good day na inalaw ni Lord na tayo mag-ipon-ipon for the purpose na tayo makinig sa kanyang salita. So ang pag-uusapan natin ngayong umagang ito ay yung kalooban ng Diyos, the will of God. Bakit importante ang kalooban ng Diyos na malaman natin, na maintindihan natin? Dahil kung wala tayo doon sa kalooban ng Diyos, magkakagulo ang buhay natin. Magkakagulo ang ating buhay. So gusto kong buksan natin, titignan natin sa 1 John chapter 2, verse 15 to 17. 1 John chapter 2, 15 to 17. And we will start reading. Okay. Sabi niya sa Tagalog, huwag ninyong ibigin ang mundo o ang mga makamundong bagay. Ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama, sapagkat lahat ng kamunduhan, ang masasamang hilig ng laman, ang pagnanasa sa mga nakikita ng mata, at ang anumang pagmamayabang sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa mundo. Verse 17, ang mundo at lahat ng bagay dito ay hinahangad ng tao ay mawawala, ngunit ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Thank you, Lord, for the reading of your word. So, hihimay-himayin natin yung sinabi ni John the Divine kung ano yung kalooban ng Diyos. So, number one, titignan natin, ang salita ng Panginoon ay napaka-perfecto kong direktiba sa kung paano ay naka-perfect na directives kung paano ka at paano ako mabuhay dito sa mundo. Ang salita ng Panginoon ay naglalaman ng perfectong tagbilin para sa ating buhay sa mundo ito. And so, napakaganda po. Dahil kahit dumating si Kristo, kung wala po tayo mapa, diba napakahirap yata. Dumating si Kristo, namatay, tapos umalis, tapos wala man lang tayo na. Diba kung ikaw pumunta sa isang lugar, talagang hindi mo alam. Kailangan meron kang map, or kailangan meron kang at least kasama para hindi ka mawawala. So, binigyan niya ang kanyang salita dito sa Biblia ito na ito po ay perfect directives of the living God kung paano tayo mamuhay dito sa mundo. Okay, so titignan natin, sabi niya, ang number one, marami tayong makikita dito na direktiba ng ating Panginoon. So yung number one, sabi niya, huwag natin ibigin ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ano ba yung mga bagay na nasa sanlibutan? Or maybe ang question is, yes, ano ang mga bagay? Ang mga bagay na nandito sa sanlibutan ay pansamantala lamang. Lahat po na nandito, pati ikaw, itong katawan natin, temporal lang to. Pag mamamatay tayo, madidictate tayo. Sabi nga niya, from dust to dust you shall return. And so lahat na nakikita natin dito ay pansamantala lamang. Ang mga bagay na nasa lupa ay lumilipas lamang. So kung ikaw or tayo, nakatuon tayo sa mga bagay na nasa sanlibutan, napakahirap yata. Dahil katulad ng pera, ngayon marami kang pera, bukas lana. Marami kang kaibigan ngayon, tas bukas na wala na sila. Anong mangyayari sa buhay mo? Di ba magkakaroon ka ng depresyon, magkakaroon ka ng discouragement, dahil nakatuon ang ating mata dito sa sanlibutan. So titignan natin, ano ba ang nasa sanlibutan na sinasabi ng Panginoon
Diyos na huwag natin mahalin. Number 1, sabi niya, ang pagnanasa ng laman. Ano yung ibig sabihin ng pagnanasa ng laman? Ang pagnanasa ng laman ay yung kagustuhan. Yung kagustuhan ng laman mo na hindi mo ikakalago, kundi ikakasira. Ito lahat yung kahit ano pwede. Kahit ano, kahit may masagasaan ako, okay lang, yun ang gusto ko eh. And alam mo, itong generation na meron tayo ngayon, everybody does their own thing. Wala akong pakialam kung ano sasabihin nyo. Basta ako, masaya ako sa ginagawa ko. Ganyan ang pagnanasa ng laman. Pero at the end of the road, sipin mo, saan ka kaya? Ano kayo mangyayari sa buhay mo? Ikakasira mo. So let's give some examples ng pagnanasa ng laman. Kasakiman ng pera. Akala natin, pag kayong marami na tayong pera, everything is okay. Hindi eh. Ulitin po ang pera, mauubos. Kahit meron kang 10 million pesos, tapos hindi mo alam, sige lang, happy go lucky. Wala ka isang taon, ubus ka yan. Tapos magiging dukha ka ulit. Ano ba? Fornication, adultery. Gusto ko siya eh. Ano ba yung kanta na yun? O tukso, layuan mo ako, yung mga ganun ba? Parang, grabe, tumitibo kang gusto ko. Ay, hindi nga pwede, may asawa yun eh. Hindi nga pwede. There are things na hindi pwede, kahit gusto nito. Maraming gusto nitong laman na hindi kalugod-lugod sa Diyos, and even to society. Are you with me? Tapos ba, ano pa yung mga kagustuhan, pagnanasa ng laman? Pagsiselos. Silos na silos ka. Anong mapapala mo? Anong mapapala mo? Well, mawawalan ka ng joy, ikaw ang kawawa. Ano ba? Pagiging makasarili. I don't care. Kahit anong sabihin nila, basta ito yung gusto ko. So, ito yung mga few examples ng masamang pagnanasa. Alam mo, itong kaluluwa natin, it composes ang ating pag-iisip, yung feelings natin, ang will natin. Dito po, nananahan ang corruption. This is where the corruption is. Ito po nananahan ang kasalanan at ang corruption na hindi tama. Kaya kailangan natin ang salita ng Panginoon para itong kaluluwa natin mabibend po. Kasi sabihin natin, talaga mali ako. So, yung salita ng Panginoon is powerful. Parang medicine yan. Kukunin mo ngayong araw na ito, tapos mamayang gabi, tapos bukas. Ganun yun. Hanggang sa iyong kaluluwa ay magkakaroon ng transformation. Okay. Pangalawa, pagnanasa ng mga mata. Halos magkapareho lang. But let's try to, ano yung example ng pagnanasa ng mata? Pagkaingit sa mga bagay na wala ka at nakikita mo sa ibang tao at gusto mo magkaroon ka din. So, gagawa ka ng paraan para magkaroon ka. Nakita mo maayos. So, gusto mong pantayan. So, nangyayari, nagkakaroon po ng competition sa buhay. And, eto po, ikakasira mo. Siguro pwede natin makamtan for a very temporary time. Pero at the end of the road, kahit nakamtan mo, hindi ka pa rin masaya. Dahil ang totoo na kakapigbigay ng kasiyahan ay walang iba, kundi ang Panginoon Diyos. Pangatlo, pagmamataas sa buhay. Ito yung pride chic na sinasabi nila. Masyado tayong ma-pride. Ikaw ang laging, ako ang laging tama. Ayaw natin aminin na tayo nagkakamali. Nagmamayabang ka dahil may katalinuhan ka. Nagmamayabang ka dahil meron kang pera. Or yung kumbaga ba, parang masyado kang mataas. At akala natin ay maayos ito. Pero sabi na sa salita ng Panginoon, sabi niya, ang Panginoon Diyos hindi niya bibigyan ng grace yung pagmataas, kundi ang
isang tao mapagtakumbaba. So, ulitin ko yung sinabi niya, lahat itong tatlong bagay, ito ay hindi nagmumula sa Diyos, kundi nagmumula sa sanlibutan. Tapos, ang sanlibutan at itong tatlong bagay na ito ay lilipas. Pero ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman. So, let's do ano. So, ito yung gawa ng sanlibutan, temporal. Ito yung kalooban ng Panginoon. Sabi niya, ang isang taong gumagawa ng kalooban ng Panginoon ay mananatili magpakailanman. Anong gusto ko? Kasayahan ngayon o yung eternal na kasiyahan na hindi mawawala sa iyo? Pick your choice. Ano, yung kasiyahan ngayon? Yung gusto ko ang matutupad, pero ikakasira ko, o yung kalooban ng Diyos na bibigay ng totoong kasiyahan eternally na hindi mawawala. So, after having said that, so ano yung dapat kong gawin? Ano yung dapat natin gawin? Ang ating Panginoon Diyos ay meron siyang promise na lahat ng gagawa ng kanyang kalooban ay nananatili magpakailanman. Naniniwala ako, lahat tayo gusto natin gawin ang kalooban ng ating Panginoon Diyos. So ano yung dapat kong gawin? Ano yung dapat natin gawin para doon tayo at manatili tayo sa kalooban ng Diyos? Number 1, surrender your life to Jesus. I-surrender natin ang ating buhay sa ating Diyos na Jesus na siya ang tagapagligtas. Huwag natin sayangin ang mga time natin, huwag natin sayangin ang buhay natin sa mga bagay na walang meaning, walang purpose. Remind yourself, i-remind natin ang ating mga sarili na si Kristo lamang ang totoong nakakapagligtas. Siya ang totoong nakakapagligtas sa anuman masasamang gawa dito sa mundong ito. I-remind natin ang ating mga sarili na si Kristo ang totoong nakakapagbigay ng totoong kasiyahan sa ating kaluluwa. I-remind natin na si Kristo ang ating mapagpalang pag-asa. I-remind natin sa ating buhay na si Kristo ang ating totoong security. So, maybe sabihin mo, Pastor, naibigay ko na ang aking buhay sa Panginoon. So, doon tayo magpupunta sa number 2. So, number 1, isurrender natin. At kahit na binigay natin ang ating buhay, alam niyo yung word na surrender ay lagi-lagi yan. Yan po ang laging hinahanap ng Diyos sa buhay ng isang totoong nananampalataya. Kasi kung lagi natin sinusurrender ang ating buhay sa Kanya, para bang sinasabi natin, Lord, hindi ko naman talaga kaya. Kailangan kong tulong mo, kailangan ko ang gabay mo, kailangan ko ang protection mo, kailangan. Yun ang ibig sabihin, ang isang nananampalataya na patuloy niya ihinahandog, patuloy niya sinusurrender ang kanyang buhay sa Panginoon Diyos. So number 1, surrender your life. Kung hindi mo pa binigay, eto na yung time surrender mo ang buhay mo sa ating Panginoon Diyos. Ngayon kung binigay mo na ang iyong buhay sa Panginoon Diyos, tuloy-tuloy yan, araw-arawin natin, ihandog ang ating buhay sa Kanya. Pangalawa, pag sinurrender na natin ang ating buhay sa Diyos, pangalawa, manatili tayo sa kalooban ng Diyos. Stay in the will of God. Manatili tayo sa kalooban ng Diyos. Dahil ang kalooban ng Diyos ay totoong may kapayapaan. Ang kalooban ng Diyos ay mabuti at ang kalooban ng Diyos ay doon ka lalago sa mga spiritual na bagay. Kung manatili tayo sa kalooban ng Diyos,
of spirituality. Diba? Kunyari, sa physical, kumakain tayo ng tamang pagkain. So magiging malusog ang ating katawan, maging healthy tayo. So yung spiritual naman, paano lulusog, paano lalaki? Lalo ang ating spiritual life, manatili ka ngayon, bukas magpakailanman sa will ng ating Panginoon. So, titignan natin mga benefits, maraming benefits, pero meron tayong mga konting makikita dito. Ano yung mga benepisyo pag ang isang nananampalataya ay manatili sa will, sa kalooban ng Diyos? Number one, makikita mo sa iyong buhay, malalaman mo ang purpose at ang meaning na iyong buhay. You will come to an understanding of your purpose and meaning in life. Di ba? Tayo naligtas ba para lang maligtas, as ganun lang na para tayo lumulutang lang, walang direksyon? Hindi ganon. Liligtas ka ng Diyos na meron kang purpose. Hallelujah! Meron kang purpose, kapatid. At yung purpose na yun, napakaganda. Alam mo ba sabi niya sa Ephesians 2:10? Sa Ephesians 2:10, tignan nga natin sa Ephesians 2:10. Nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa'y itinalaga ng Diyos na gawin natin. So, ang ibig sabihin nun, sinave tayo ng ating Panginoon Diyos for good works. Hallelujah! Makinig ka, kapatid. Makinig po ang mga Kulasi District Jail, Kataingan District Jail, at saka sa Mountain Province District Jail. Isipin mo, sinave ako ng Diyos para gumawa ng good works. Wow, gusto ko yun. Grabe! So, ibig sabihin, hindi lang tayo na-save na para tayo lumulutang dito ng walang direksyon. Sinave ka na gumawa ng good works. Wow, gusto ko yun. So, ano kaya yung mga good works na yun? Ano yung good works? Ngayon, nakamtan mo, na natikman mo, you tasted yung pagmamahal, yung grasya, yung kaligtasan na nasa Diyos, ay pwede mong sabihin yun. Isang good work yun. Pwede mong sabihin sa mga kaibigan mo dyan. Alam ko na hindi lahat kayo, hindi lahat ng mga PDLs ay nakaka-attend. Alam mo magagawa mo? Habang naandyan ka, invite mo sila. Tapos, pwede mo silang ipanalangin. That's good work. Limited ka mang kapatid dahil naandyan ka lang. Pero alam mo, praying for them and then i-share mo yung Bible study ngayon. So sabihin mo, alam mo kapatid, tayo pala ililigtas ng ating Panginoon Diyos para gumawa ng good works at doon siya malulukan. Isipin mo yan. Isipin mo yan. Napakaganda. 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 Okay, ang good works na yan, pahihintulutan kayo ng Panginoon na makalabas. Yung good works na yan, sasabihin mo sa inyong mga pamilya. Sasabihin mo sa iba na totoo ang Diyos. That is a powerful good work na binigyan ng Panginoon. Marami pa, pero we go further. Ano pa? Pag nasa kalooban tayo ng Diyos, ano ba yung mga benefits? Lalago ka sa pagkakilala mo sa Diyos at saka Kanyang salita. Kasi importante po, pag sinurrender na natin ang ating buhay, kailangan lumago tayo sa Kanyang salita. Paano ako lalago sa Kanyang salita? Sa pakikinig ay nagkakaroon tayo ng pananampalataya. So kung lumalago tayo sa pagkaalam sa salita niya at so sino itong Diyos na nagbigay ng kaligtasan, alam mo, hallelujah, yung spiritual mo, tataba. Parang nagbibigay ng fertilizer. Ano yung nagbibigay ng fertilizer sa spiritual life natin? Ang salita ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon bukas, ngayon, at magpakailanman. Ano pa ng isang napakaganda? Lalago ka
sa pagkakilala kung ano yung tama at mali. Okay, we live in a world na ang mali nagiging tama at ang tama naging mali. Di ba? Ngayon, lahat ng tao sabi nila, ito yung ito yung nakita ko sa Facebook, ito yung sinabi nila, totoo siguro. So lahat ng tao maniniwala. Ang daming nadadala sa fake news at sometimes baka pati tayo. Pero, kung lalago tayo sa katotohanan ng salita ng Panginoon, tutulungan kanya para ma-discern mo kung ano yung tama at saka mali. Napaka-importante yun. We live in a world na punong-puno ng kasinungalingan. We live in a world na punong-puno ng kasinungalingan. At mga tao nagsisinungaling dahil ang mga tao ayaw nila na may accountability. Hallelujah. But you know what? Blessed be the name of the Lord. Ikaw, kapatid, nakikinig ka. Magbibigay yan ng talino para malaman mo ang totoo at mali base sa Biblia. Hindi base sa sinabi ng karamihan, kundi base sa Biblia. Ano pa? Kung manatili tayo sa kalooban ng Diyos, lalago tayo sa pagtsatsaga. Importante yan. Kailangan mapagtsaga tayo. Kailangan lumago tayo. Kailangan lumago sa pagtsatsaga. Endurance. Katulad po ng isang farmer, kunyari, nagtanim siya ng palay, kinabukasan ba, mag-aani na siya? Hindi. Kailangan titignan niya lagi, pupuntahan niya yung tinanim niya hanggang sa magbubunga niya. Isa pang benefit ng kung manatili tayo sa kalooban ng Diyos, magkakaroon po tayo ng sinasabing godly contentment. Godly contentment is great gain, sabi nga sa English. So, napakaganda. Let us stay in the will of God. Ano pa? Pag mananatili tayo sa kalooban ng Diyos, lalago tayo na mabubuhay sa kapayapaan sa mundong ito na punong-puno ng kaguluhan. Naniniwala ako lahat tayo gusto natin kapayapaan. Ayaw natin yung gulo. Pero magstay lang tayo, doon lang tayo sa kalooban ng Diyos. Pupunuin Kanya, kapatid. Pupunuin tayo ng Kanyang kapayapaan. O pangatlo, so, number 1, surrender. Kailangan surrender natin ang buhay natin sa Diyos. Pangalawa, manatili tayo sa kalooban ng Diyos. At saka pangatlo, sundin natin ang kalooban ng Diyos. Kahit manatili ka kung hindi mo sundin, ang word sundin ay action word po. Obedience. Kailangan natin na i-obey. After na tayo maligtas, ang first na gusto ng Panginoon sa iyo at ako ay magkaroon po ng transformation. Magkaroon po ng pagbabago ng ating buhay. Importante po na after maligtas tayo, i-allow natin ang Diyos sa Kanyang salita at i-obey natin para po mabago, unti-unting magbago po ang ating kaisipan, mabago po ang ating will, dahil anak na tayo ng ating Diyos. Ngayon, yung transformation natin, yung pagbabago natin, magiging mensahe sa mga ibang taong nakakakita. At mamamangha sila, sabi nila, ano ang meron siya? Ano ang meron sa taong ito? Ibang-iba na siya noon. At doon mo sasabihin, si Kristo lamang. Si Kristo lamang ang magiging blessing ka. And that's why to obey the will of God. Ano pa? Tignan natin, magbigay tayo ng mga examples ng obeying the will of God. Sabi niya sa kanyang salita, patawarin mo ang mga taong nagkasala sa iyo dahil ikaw ay pinatawad ko. Kaso minsan, ang pagpapatawad para mahirap.
Marami akong taong naririnig na mahirap. Meron akong narinig na sabi niya, Pastor, kung konti lang ginawa niya, parang okay lang. Wala lang yun. Pero kung masyadong mabigat, naku, hindi ko yata kaya. Sabi niya pa, depende siguro. Yan ang sabi niya. Pero alam niyo, ang isang gustong utos ng Diyos na kailangan sundin natin lagi-lagi ay patawarin ang mga taong nagkakasala o nagkasala sa atin dahil willing po si Kristo na matay sa krus. At sinabi niya, ang first word na sinabi niya sa krus, forgive them, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. And so, let us all i-remind natin ating mga sarili sa ating lakad na ito. Pag tayo nasaktan at talagang masamang-masama ang ating loob, ano lang tayo? We run to the Lord. Punta tayo sa Diyos. At bibigyan tayo, magpakumbaba lang tayo. Bibigyan tayo ng strength. Bibigyan tayo ng willpower para patawarin natin ang taong nagkasala sa atin. Again, pag nagawa mo yun, alam mo yung kaluluwa, magkakaroon ng freedom. Magkakaroon ka ng freedom at magiging testimony mo yun sa mga tao na maraming daladalang, maraming puot sa puso, or masamang-masama ang loob sa isang tao. At sabihin mo, alam mo, ganito din ako kapatid. Pero binigay ko sa Diyos at binigyan niya ako ng kalakasan para patawarin ko yung taon ko. Obeying the will of God. Sundin natin ang kalooban ng ating Panginoon Diyos. Isa pa, ano pa yung isa? Habang inaantay natin ang freedom natin, kailangan magtiwala tayo sa Diyos sa gitna ng mga bagay na parang imposible. Di ba may mga bagay na parang imposible? Ano kaya ito mangyayari? Ano kaya parang napaka-imposible? Pero i-obey natin. We come to the Lord. Titignan natin siya. Tingalain natin siya na totoo siya na Diyos, na kaya niyang ayusin ang mga bagay-bagay na napaka-imposible sa mata ng tao, pero sa Diyos, posible. Because God is the God of all. God is the God who in all things that seems impossible becomes possible sa Kanya. Isang napaka-importante na lagi natin susundin ay hanapin natin ang Kanyang kaharian. Sabi nga niya sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and all His righteousness, and all these things shall be given to you. So habang inaantay natin yung freedom natin, makalaya, ang hanapin natin lagi, ang lagi natin sundin ay Kanyang kingdom. Seek first the kingdom of God. Hanapin natin. Because in the kingdom of God is freedom. In the kingdom of God is goodness. In the kingdom of God is beautiful. Ang kingdom ng Panginoon ay napaka-perfect sa ikakalubog ng iyong spirito, ng iyong kaluluwa, and so that you will obey and stay in the will of God. Sabi nga niya, ang obedience ay siya ang parang susi para maranasan natin ang Kanyang pabor at ang pagpapala ng Diyos. Ulitin ko, ang pagsunod sa salita ng Panginoon, ang pagsunod sa will ng Panginoon ay susi yan para mabuksan ang favor at saka blessing and mercy ng Panginoon sa isang nananatili sa will ng Diyos. God bless you all, and let us pray. Father, salamat sa araw na ito. Thank you for the opportunity na i-share ay salita sa mga kapatiran. Salamat dahil sobra ang pagmamahal mo sa bawat isa sa amin. At ang gusto mo ay itong mga buhay namin ay nakasurrender sa iyo. Gusto mo na manatili kami sa iyong kalooban. At gusto mo, Lord God, na sundin namin ay iyong kalooban. Because napakaganda po ang plano mo sa bawat isa sa amin. Bless your word now. In Jesus' name, Amen. God bless you all.